Hello mga ka-DIY, so welcome back sa YouTube channel natin. Bali, meron kami ditong pull outs na Midea aircon split type. So yan. Bali, ang problema nito is E1 error. Yan o. Yan, bali napalitan ito ng unit. So ito ay binigay na lang sa amin. So okay pa naman kasi ang issue lang naman niya ay E1 error. Yan, so gumagana yung indoor, yung outdoor wala. Ito outdoor. So trinay ko na kanina. So E1 pa rin yung lumalabas. So sinet up ko na yung wiring niya ito. Yan o. Yan. Gumagana yung indoor, ito indoor gumagana. Pero yung outdoor ya, so hindi gumagana. Minsan sa mga E1 ito, ang lumalabas dito is P4 or PO error sa E1. Halos parehas ang issue nila. Ayan, bali naka-set up na yung wiring dyan. Nilagay ko na yung line natin neutral at saka yung ating signal ito. Tapos binuksan ko na to. So ayan, hindi siya gumagana yung compressor natin. Yung outdoor pan motor natin at saka compressor, so hindi siya gumagana. Unlike sa mga PO error, gumagana muna ito tapos mamamatay. Mga 5 minutes mamamatay siya, shutdown. So parehas lang sakit ng PO at saka P4 F1 E1. Parehas lang yung mga problema nila, halos magkakahawig. Pati yung board ng Midea is parehas din ng mga couple. So dito tayo sa E1 error na to. Pagkaganto is outdoor board talaga yung problema. Ayan, so gumagana yung indoor, yung outdoor wala. So try muna natin isaksak dito. Bunutin muna natin, ayan. Tapos saksak natin. Ayan. Then remote natin. So binigay na lang ito sa atin, na pull out natin to, binigay sa atin. Ngayon is pagaganahin natin. Ayan, bali nag-on naman siya. Yan, nagbukas yung swing, tapos yung pan motor natin gumagana naman, kaya lang ayaw umandar yung ating outdoor. Yan. So yan ang pan motor, so ayaw gumana. So may delay pa yan konti bago mag-andar. Yan, sa mga PO error, so gagana pa ito minsan yung indoor pan nya, ay yung outdoor pan motor, tapos yung ating compressor gagana pa yan, tapos mag-PPO. Ito naman is E1 error, so halos parehas lang naman sila yung parehas yung kanilang mga pisang trouble. Halos magkakaparehas lang. Yan, bali dito kami. Observe lang muna natin kasi yan gumagana yung pan motor. Yan, gumagana. Mamaya mag-i-E1 yan. Maya. Busy din si Parekoy. Yun Shout out sa mga Mr. Ben. Mr. Ben TV. Napost lang na konti. Napost lang. Ayos. Sa motor pamana, be. May isa naman yun. Yan. Dito lang kami mga ka-DIY sa located kami sa Boracay Island, dito sa tabi ng kalsada. Yan yung may pinaka-main road, yun. Sa mga nagtatanong, sa mga followers natin or subscriber natin. So yan, matagal mamatay. So antayin na lang natin mamaya. So update ko na lang kayo pagka nagka-iwan ulit siya. Pero so far, so gumagana naman yung kanyang pan at yun lang, ayaw bumirit yung compressor, wala pa rin. So ayaw pa rin gumana yung compressor natin. Walang buga. Yan, walang buga. Sa pan naman, so wala. Ayaw gumana yung pan. Yan, so PO, P4 at saka E1 parehas ang design sa mga parts na nasisira. So balikan na lang natin mamaya to. So yan, bali bumalik naman yung E1 error natin. So yan, ayaw talagang umandar yung ating outdoor pan, ayaw talagang umandar. Kahit yung galaw lang ng sana ng pan, so wala tayong nakita. So totally talaga, walang galaw yung pan. Kasi pagka gumalaw yan ng pan, ibig sabihin mag-start na yan. So wala talaga kahit kunti. Okay, tara, buksan natin yung outdoor. Bunutin natin to. Buksan natin yung outdoor. Baba natin itong
ano, outdoor. Indoor pala. Baba na muna natin yung indoor. Ayan. Yan, bali nabaklas na natin yung pinaka-board. Tara, ito busot natin doon sa pinakamisa natin. Okay, so buksan natin yung ano, board. Tanggalin muna natin yung mga screw para matanggal natin yung pinaka-heatsink. Okay, so check muna natin. Check muna natin ng board. Gamit tayo ng microscope dito. Mamaya. Okay, so check ko lang muna. Tapos papakita ko lang sa inyo mamaya kung anong nangyari. Kung bakit siya nagpi-PO. P4. Yan. PO, P4, E1. So, yan. Check muna natin ang board. Yan, so natanggalan natin yung pinaka-heatsink kanina. Tapos check muna natin dito yung kanyang IPM. Ito yung output ng IPM ito. Ito yung IPM, yan ang driver ng ating compressor. So ito yung output niyan, tatlong wire. Yung ating UBW ito. UBW. So check muna natin dito. Kuha tayo ng tester tapos set natin sa buzzer mode kung may short siya. Yan. Check na natin sa buzzer mode. Yan. Yan, pwede na kayo mag-check dito kasi ito, UBW na naman to. Output dito ng compressor, pwede rin naman dito. Pwedeng dito sa yan. Check muna natin kung may short. Pag mag-buzzer yan, ibig sabihin sira yung ating IPM. Pwedeng lumabas yung error na yun. So check muna natin to. Wala naman sang nalabas na buzzer. So it means ay good yung ating output ng ating IPM. Pwedeng buo yung ating IPM niyan. So gawin ulit natin ganito. Tanggalin na lang natin to. Yan. Yan. Pwede naman yung yung ating pinaka positive dito, positive. Ito yung ating negative ng ating main filter at saka ito naman yung pinaka positive natin. Itong may guhit na to, ito yung negative. So kung susundan natin sa baba, yan yung negative at yung positive. Yung positive ang sundan natin. Ito yon yung ito yung negative ng ating main filter, ito naman yung positive. So diretso siya dito sa dito sa pinaka diode natin, sa fast recovery diode ng ating kasama ng fast recovery diode yung ating MOSFET. So diyan tayo mag-check. Dito. Ito 'yon. Ito yung negative ng ating main filter capacitor galing dito sa diode. Yan. Yan kung napapansin niyo, yan sa gitna ng paa ng ating fast recovery diode. So diretso yan dito sa ating IPM. So yan ang ground. Ground yan, ground galing dito. Positive pala. Papunta tayo dito. Yan, ito yon. So dito tayo mag-test. Dito, lagay natin yung test probe dito. Palit muna natin.
Tapos check natin sa diode mode dito, diode. Yan, diode mode. Tapos kailangan makareading tayo dyan ng at least 0.4, 0.5. So ayusin natin. Yan. So check natin dito from positive ng ating main filter capacitor papunta dito sa output ng ating UVW. Yan. So nakakuha tayo ng reading na 0.4. Parang reading kasi yan ng ating mga diode. So it means buo. Sa U, ulitin natin dito sa U, dito sa una. U 0.4, B 0.4, W. So UVW. Pwede rin kayo mag-test dito sa ating IPM, ganun din. Pares lang naman yan, ganito. U, then next B 0.4, then W. Yan, so okay ang ating IPM, so walang problema sa IPM. Kanang mag-check ng ating IPM na to. Tapos dito tayo, next. Dito tayo sa pin number 3 at pin number 6. Isa sa mga test point din. Ito, so tinanggalan natin yung plastic dito kasi may plastic yan dito. Tinanggal natin para ma-check din natin itong mga array ng mga resistor. So kung napapansin nyo dito, sa pin ng ating IPM, pin number 1, 2, 3. So dito tayo sa pin number 3. Tapos 3, 4, 5, 6. Yung pin number 3 at saka pin number 6, kailangan kuha na natin ang resistance. Kailangan pumasok sa 2.3 k ohms ang ma-reading natin. 2.3 k. Yan, sa pin number 3 at saka pin number 6, tutukan natin ang test prod. At dito tayo. Resistant tayo. Yan, isit lang natin sa mega ohms. Sa pin number 3 tapos pin number 6. Kailangan makakuha tayo ng 2.3. Yan, 2.3 k. So it means yan ay walang problema yung resistor drive nito dito sa pin na to. So isa ito sa mga palatandaan ng PO, P4, E1 error. So yan. So ma-reading nyo ito, yung 2.3 k ohm. So ibig sabihin, maaring yung drive nito na array, na resistor is buo. Yan. Yung array, yun ang tumutukoy sa resistor na may 8 paa. So yun ang array. Ito yan. So ituturo ko mamaya sa inyo kung saan nakaposisyon. Yan. Tapos dito tayo. Ito yung drive ng ano. Ito yung resistor drive ng ating IPM. Ito yung array. Ito yung mga lumalabas na mga PO natin. Ito. Section kasi ito ng mga PO. P4. Itong section na yan. Ang tawag kasi sa mga board na ito is ano to, common board. Ito yung area nya. Ito area yan ng error. Ito. Ito, at saka ito. Yan. So check natin yung array resistor dito. Ito yun. Yan, yung mga drive nya. Ito yun, yung 101. Ibig sabihin ng 101 is 100 ohms. Ito naman yung ano 5.1 k ohms. 5.1 k. Ito yung mga resistor nyan na lagi nasisira o nag-change value. Kasi yung susundan natin yan, diretso yan dito sa ating IPM. Ito yung mga ano nyan. Ito yung mga drive nating array na resistor. So minsan nakukuha yan sa init or iniinit lang na panghinang pwedeng makuha. So mas mainam na palitan. Palitan natin to. Actual na tayo magpalit nito. Kung wala pa rin, so magtutubol sa tayo ng mga SMD type ng mga resistor. Or sa minsan nasa optocoupler. Or minsan dito. Yan, tapos dito sa ating 39K na resistor itong dalawang to. At may mga secret pin din ito kung saan ng tumpak na dapat tusukan ng tester kung saan talaga yung problema. Yan, bali ang gagawin ko na lang is check ko lang muna itong mga SMD natin na array resistor. Check ko lang muna ito. Yan, check ko lang muna yan. At yan kasi madalas mag-error. Yan, at saka dito may mga nag-change value natin dito ng mga resistor. Yan, yan ang ititest ko mamaya at ituturo ko sa inyo kung saan nagkakaroon, kung bakit nag-error siya.
Yan. Tapos sa mga voltage checking din dito sa part ng secondary. Itong 15 volts natin, 12 volts natin, 17 volts, yung mga ganong voltahe. So kailangan natin ng mga secondary output yan. Pwedeng magkaroon ng mga error yan kapag walang output itong chopper transformer natin, walang output dito sa secondary, dito sa mga diode. Pwedeng mangyari yun. At saka mag-change value dito ng mga part ng mga resistor. Yan. Yan dito. Okay. So check ko lang muna isa-isa. Tutukan ko lang muna ng microscope. So dito yung pag-check niyan. Bawat paa lang, isa-isang paa yan. So isa-isang paa. Ito pares, then pares, then pares. Kaya makuha tayo ng 100 ohms diyan. 100 ohms. Okay, ganun din dito kasi hindi natin ma-zoom kasi nga yan, medyo mahirap maghawak ng stand para yan. So check ko lang muna at papakita natin mamaya. So ayan, bali tinutukan ko siya ng camera, kaso nga lang medyo malabo itong itong TV. Medyo nagre-reflect yung kanyang silaw ng LCD. Bali gawin na lang natin is ganito. Check na lang natin to via resistance ito. Yung array na yan. So dito lang tayo, check na tayo sa tester dito ng yan. Resistant tayo. Ito yung pinakaunang pin sa dalawa. Tester natin. So yan. Change value na kaagad. Ito 0.5 ohms. Itong pangalawa. So 100 ohms dapat yan. 100 ohms yan dapat. So palitan na kaagad natin ito isang palitan na kaagad natin ito, change value na to. Tapos ito kanina chinik ko, change value na rin. Yung ibang pa change value, ito change value to. Ito, change value na rin yan, Yan. Tapos dito sa 100 ohms din. Natin to. So okay pa to, ito 100 ohms din. 100 ohms, so okay pa. 100 ohms, so okay pa yan. 2.3 2.3 So yan, bali-palitan na lang natin to. Wala kayong pyesa niyan, pwede naman yan kumuha ng pyesa. Itong apat na array resistor, pwede ting kunin dito. Ito beacon para sa ating IPM. Ito yung niyan, drive din. Yan. Kung ano yung number ng resistor sa kabila is ito rin yung kapares niya. Kaso nga lang hindi nagamit, kaya pwedeng tanggalin to at i-replace natin dito na side. Kasi parehas lang yung apat na yan sa dito. Yan. So parehas lang yan, Yan, 5.1K at saka 100 ohms. Pwede tayong gamitin yan spare na array resistor para sa pang replace kung wala tayong pang replace na or naubusan tayo. So pwede tayong gamitin ito, kunin natin at ililipat natin dito sa kabila. So aktualan mo natin ng array resistor. Yan, may mga array tayo doon. Yan Yan, mga array resistor natin yan na pang replace dito. Kompleto tayo dyan. No worries. So kabitan ko lang muna. Tapos check na rin natin to. Yang natin yung dalawang resistor na yan na maliliit. Ito. Okay. At saka 39 ohms. 39K. 39K at saka 2K ohms. Yan.
So ihang natin yung dalawang yan. Nag-change value minsan yan. At nawawala yung ano natin dyan, 5 volts. Ayan, balay, naka-ready na yung ating 5.1 K. Tapos yung ano natin, 100R o 100 ohms ito, 100R. Tanggal tayo ng ano dyan, 100 ohms or 100R. At saka 5.1 K. I-replace natin dito. Yan o. Yan. Tanggalin natin yan. Okay, so gamit tayo ng flux. Pwede naman initin yan, nakukuha nun sa init to, pero mas magandang palitan natin. Kasi minsan yung mga array na ganito, pag mainitan yan, bumabalik yung ano yan, resistance. Hindi kagaya ng mga SMD na yung mga kagaya nito, yung naka-fix na yan, na isa lang. Pwede rin yan mainitan na mag face value din. O pwede pala mag yan, pag nainitan, bumabalik yung value niyan. Yan, lagyan mo natin ng tingga para mag-impress naman yung lapatan natin ng tingga. Yan, lagyan natin ng panibagong tingga para kumapit yung ilalagay natin na panibagong pyesa, panibagong resistor natin. Yan, sanayan nyo maghiinang na ganito kasi medyo mahirap hinangin yung maliit, sobrang liit. Yan. Yan, bali lagay natin dito, napakaliit lang. Yan. So ito yung maliit natin na pyesa. Yan, sobrang liit niyan. 100 ohms at saka 5.1 K natin. Yan, sobrang liit lang. Yan. Tapos itong gagamitin natin test prod. Ito yung pantulak natin sa sa resistor. Yan.
So, pwede naman kayo gumamit ng ano to, hot air. So, prepare ko kasi prepare kong gumamit ng ganito, manual lang. Mas magandang masanay ka sa manual. Okay din naman yung ano, hot air. May hot air din naman tayo dyan. Okay na, so nahinang natin. Tapos testing muna natin yung ano, yung board. Tapos na natin gawin. Check voltage tayo mamaya dito sa secondary. Punta rito. Yan, bali ito na yung kaninang change value. Yung ano natin kanina, change value natin na 1 ohms. Ito ba yun? Yung 500, yung 5.1. Yan, ito yung kaninang change value natin yun. Ngayon is 2.3k na siya. So okay na to. Ito yung kaninang change value, itong side na to. Ngayon is meron na siyang 2.3k. Yan, bali. Yan, bali ulit natin. Yan, bali 2.3 na siya. So normal na to. Yan. Testing natin kung gagana itong board natin ginawa natin. Kabit ko lang muna doon sa unit. Yan lang muna yung napalitan natin kasi mag-troubleshoot pa tayo pag lumabas yung error na yon. So ayan mga ka-DIY, bali tapos na natin siyang gawin. Gabi na pala Grabe, gabi na. Ginabi na tayo, natapos ko na. So install na lang natin. Kasi kanina may pinuntahan pa kami, may mga delivery pa kami kanina ng mga item. So ayan, bali kabit natin. So hindi muna natin lagyan ng ng heatsink to, bali open lang muna. Yan, so hindi na muna natin testing na matagal kung gagana to. So saglit lang dapat kaya matesting natin. Kasi wala siyang heatsink. Tapos kapag binalik natin, linisin natin to, tapos lagyan natin ng panibagong thermal paste para yung init ay ma-prevent. Hindi naman to pwedeng tumagal talaga pag sa pag-testing kasi masira yung ating IPM niyan. Testing na muna tayo. Kabit na muna natin yung mga socket at saka yung mga sensor. Yan ang importante, mga socket, mga sensor. So hindi natin makalimutan compressor, so kompleto na compressor, fan motor, yung ating connection, then ito yung ating fan motor. Yung ating sensor, fan motor, supply at saka yung ating compressor. So, dapat din natin makalimutan. Dito lang muna sa taas, open lang muna ganito. Yan, dito lang muna, open lang. Basta hindi lang dumikit yung board dito sa bakal, okay na yan. Okay, so ang gagawin natin is lagin muna natin. Yan. Then start tayo dito. Bukan natin. Yan. So, yun. Antayin natin na umandar yung ating outdoor. Tapos gumana yung ating compressor. So, testing lang muna to. Pagka mag-error pa rin, so titingnan natin. Balikan ulit natin yung board. Minsan kasi itong mga iwan na to,
ano sila, communication problem, communication failure. Yan, so minsan sa mga change value, minsan optocoupler, maraming pinagagalingan yung iwan na to. Basta communication problem siya, failure. Yan, so antayin lang naman natin saglit. Tingnan natin kung gagana siya. Yan. Bale, binigay lang ito sa atin kasi nga pull out ito. So sayang naman kung hindi natin magagawa. So yun. Okay na yung pan, no? Ganda na. Yun. Yan. Bale, gumagana na yung pan. Yung compressor na lang, antayin na lang natin yung compressor na bumirit. Tumandar. Yun. Mana na yung compressor niya. Yan. Bali, may hina pa lang, hindi pa kasi bumibirit itong ating compressor. Yan, rinig nyo naman. Yan. Yun. Yan, sumisip-sip na yung ating compressor. Yan. Yun. Ayos. Yun, ayos mga ka-DIY. So nagawa na natin itong board na to. So yun lang mga ka-DIY, yung ating video ngayon. Yan. So working na talaga itong fan, compressor. At wag natin tagalan, patayin kagad natin. Baka ma-overheat yung ating IPM. So patayin natin. Yan, upagad natin kasi wala tayong nakalagay na main heatsink. Yan, hindi kasi nakalagay yung ating heatsink kaya baka masira yung IPM. Kailangan natin tong ilagay. At panibagong thermal paste. Ito yung thermal paste na ginagamit ko. Thermal Grace o thermal paste. HY410. Yan. So ayos mga ka-DIY, hanggang dito lang ating video at maraming salamat sa inyong panonood. This is JM Tutorial. Bye bye.